Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. At sabi ni Jesus, ito raw ay parang isang kasalang inorganisa ng hari sa kanyang anak na lalaki. Napaka-importante nito. Kaya nakapagtataka na may umisnab sa imbitasyon na ito. I mean, imagine, halimbawa, si President Bongbong Marcos o kaya Presidente ng Amerika, kung mayroong tatawag sa atin at sasabihin, iniimbitahan tayo ng Presidente para sa isang salo-salo, tatanggi ba tayo? Sasabihin ba natin busy tayo? May iba tayong pupuntahan? I don't think so. Sapagkat minsan lang yon at hindi lahat nabibigyan ng ganong imbitasyon unless hindi natin binibigyang halaga yung imbitasyong yon. Ayun. Dito po papasok sa palagay ko ang isang malaking problema tungkol sa mga Katoliko o Kristiyanong hindi nagsisimba. Sapagkat ang pagsisimba ay maliwanag na pagkahari ng Diyos sa mundong ito. Na kung makikita lang po sana natin ang nagiging grasya na tinatanggap natin kung papaanong ang Panginoon ay bumababa sa ating piling. Kung papaanong ang mga anghel sa kalangitan at ang mga banal ay nakikipagdiwang kasama natin. Yun ang paghahari ng Diyos, na kung makikita lang po talaga natin yung nangyayari kapag nagsisimba, nagmimisa tayo, baka hindi na po natin lisanin ang simbahan na ito. Kahit anong simbahan, basta may misa, kahit di aircon, kahit hindi natin gusto yung style ng pare sa pag-sermon, at kahit hindi maayos yung choir, kung makikita lang talaga natin yung biyayang tinatanggap natin kapag nagmimisa, nagsisimba tayo, panghihinayangan natin ang hindi makapagsimba. Maniwala kayo. Hindi ko po gawa-gawa ito. Hindi pang-brainwash ito. Ang Panginoon mismo ang nagsabi. Siya ay sumasa atin sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Kaya nga po kaming mga pare, nagmimisa kahit isa lang ang aming kasama. Sapagkat alam namin, naniniwala kami sa grasya na tinatanggap natin. Yun ang nami-miss talaga ng mga hindi nagsisimba. Na hindi ko naman din alam kung paano nila ipapaliwanag yan sa Poong May Kapal kapag nakaharap na sila. Lalo pa isa sa mga 10 utos ay ang magsimba tayo. Hindi mo naman po pwedeng sabihin hindi inaanyayahan. Sigurado ko may iba dyan na nakarinig na may nagsabi sa kanila, magsimba tayo. Sigurado ko may iba dyan na halos pilitin na o halos pagalitan na. Magsimba ka naman. At sigurado ko na marami sa mga hindi nagsisimba ang nadadaan sa simbahan, ang nasusulepan ng simbahan, na inaakit sila, hinihimok sila, pumasok ka na, magsimba ka na. Kaya nga po tayo ginagawa nating misyon o apostolate na yung pagtulong sa mga nagpapatayo ng simbahan o kapili. Sapagkat napakalaki ng grasya na namimiss ng tao kapag ito ay hindi nakakaabot sa Kanya. I mean, yung imbitasyon ng Panginoon na magdasal at magsimba. Now, kung sa kabila ng mga efforts na ito, na ang simbahan ay inihahatid na po namin sa inyo, na ang simbahan ay lumalapit na po sa inyo, minsan may mga street masses pa. Ayan, may online mass para sa mga may sakit at hindi makapunta ng simbahan. Kung sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa rin tayo magsisimba, again, hindi ko na po alam kung paano nyo po ito explain sa Poong May Kapal yan kapag siya'y nakaharap nyo na. Besides, hindi naman na po pinag-explain na dito yung mga hindi tumugon sa imbitasyon sapagkat wala naman talagang dahilan na po pwede tayong ibigay sa hindi natin pagtanggap o pag-snub natin sa Panginoon sa ating buhay. Walang magandang dahilan para dyan. Other than yung masakit na katotohanan na hindi talaga natin siya pinapahalagahan. Langit na ang bumababa, langit na ang lumalapit sa atin kung bakit tayo takipot pa rin. Gayunpaman, wag naman din po sana nating isipin dahil tayo nagsisimba, tayo absuelto na. Wag po nating ma-miss yung detalye sa talinghaga na sa mga dumalo sa kasalan, merong sinitayong hari yung hindi nakadamit pang kasal. Kasi sang-ayon po pala sa kostumbre nila, dati sa Palestine, yung nagpapakasal, yung may pakasal, ay nagpo-provide ng isusuot para sa mga dadalo sa kasalan. Ito ngayon yung ibibigay bago sila pumasok sa bulwagan, na dapat nilang isuot bilang respeto dun sa nagpapakasal o sa nagpakasal o sa may pakasal. Kaya galit na galit yung hari
dahil umattend yung isang panauhin ayon sa gusto niya, hindi ayon sa gusto ng may pakasal. Hindi umayos. Inaayos siya, binibigay yung costume sa kanya, binibigay yung attire sa kanya, hindi niya sunuot. Walang respeto, walang paggalang at walang pagpapahalaga. And this should serve as a reminder for all of us who are regular mass churchgoers. Umayos tayo sa pag-attend natin ng banal na misa, sa pag-attend natin sa pag-anyaya ng Panginoon sa atin na siya'y makaisa. Hindi tayo po pwedeng umattend ayon sa kagustuhan natin. Yung gusto lang natin, ang isusuot natin, yung gusto lang natin, ang magiging attitude natin, yung gusto lang natin, ang magiging disposition natin. No! Kailangan ito'y naaayon sa gusto ng Panginoon natin. Ay, isipin nga po ninyo, sa tingin po ba ninyo gusto ng Panginoon na kayo nagsusuot ng maikli? Kahit na, wag nyo nang isipin yung pwedeng bumawal sa inyo eh. Ang Panginoon, sa tingin ba ninyo okay yung suot ninyo kung pwedeng itong maka-iskandalo, maging dahilan ng pagkakasala ng iba? Sa tingin ba ninyo okay sa Panginoon yung nakikipagkwentuhan tayo, yung maingay tayo at cellphone tayo ng cellphone kahit nasa loob na tayo ng simbahan at malapit nang magsimula ang misa, lalong-lalo na habang nagmimisa? At sa tingin po ba ninyo, most importantly, gusto ng Panginoon yung simba lang tayo ng simba, pero ganun pa rin naman ang ating buhay, marami pa rin pagkakasala ni hindi mabawasan, mas lumalala pa? Don't get it wrong, maliwanag ang sinasabi sa talinghaga sa Ebanghelyo na lahat ay welcome. Come as you are, sabi nga nila. Pumunta ka, pumasok ka ng simbahan, lumapit ka sa Kanya, kung sino ka. Pero hindi pwedeng manatili ka sa kung sino ka nang pumasok ka, sa kung sino ka nang dumulog ka sa Kanya, sa kung sino ka nang nagsimula ka magsimba, na bumilang na ng maraming araw, buwan at taon, ay ganun ka pa rin. Hindi pwede yun. Dahil kaya tayo inaaniyahan ng Panginoon ay upang tayo sa Kanya ay mapalapit o makipagrelasyon. Tayo actually ang gusto niyang pakasalan. At hindi po pwedeng walang mabago sa ating buhay kung papasok tayo sa isang malalim na ugnayan sa Panginoon. Hindi po pwedeng walang mabago sa atin. Kasi yun ang magiging indikasyon na meron na nga tayong relasyon sa Panginoon. Yun po, mga kapatid, ang dahilan ng pagbaba talaga ng Panginoon mula sa langit papunta dito sa atin mula noon hanggang ngayon. Ang tayo ay magkaroon sa Kanya ng relasyon. Paunlakan na po saan natin ng Panginoon. Huwag natin sayangin ang pagbaba niya, ang paglapit niya, ang pakikipagrelasyon niya sapagkat hindi naman po din ito habang panahon. Ito sana ang ating pagdasal na biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon.